Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan at mga bisita at inaaralan sa Biblia. Kayo pong lahat ay buong pusong tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah sa gabing ito. Ang ating pong pagpupulong ay bahagi nito ay binubuksan sa pag-awit at panalangin. Kung angko po sa inyong kalagayan, pakisuyong awitin po natin ang awit bilang 124. Ang pamagat, ipakita ang katapatan. Halaw ito sa aklat ng awit 18:25. At sa pambukas natin panalangin, pangungunahan tayo ni Brother Casiano Barce. Sundan po himig ng ating musika. Ang ating pong pagpupulong sa gabing ito ay may tatlong bahagi. Ang kayamanan mula sa salita ng Diyos na sasaklaw sa aklat ng Job, kabanatang 40 hanggang 42, ay meron ding tatlong bahagi. At susundan ito mga kapatid ng maging mahusay sa ministeryo. Dito ay makikita natin kung paano yung mga bagong pamamaraan sa ating paglapit sa mga tao. Mga halimbawa ng ipakikita ng ating mga may bahagi. At sa huli, yung pamumuhay bilang Kristiyano, meron dalawang bahagi at yung pag-aaral natin ng Biblia gamit ang aklat na pagpapatotoo sa kaharian ng Diyos. Ngayon ay pakinggan natin sa unang may bahagi ay yung 10 minuto. Ang kanyang tema, mga aral mula sa mga nangyari kay Job. Ito ay gagampanan din sa atin ni Brother Casiano Barce. Brother Barce, pakisuyo po. Mga aral mula sa mga nangyari kay Job. Ano kaya ang matutuhan natin kay Job sa mga nangyayari noong nabubuhay pa siya? Alam natin, tayong lahat ay hindi sakdal, nagkukulang at nagkakamali. Higit sa lahat, tandaan natin mga kapatid. Limitado lang ang alam o kaisipan natin kumpara sa kaisipan ni Job at kaalaman.
Tingnan natin yung binabanggit ng Job, Kabanata 42, 1 hanggang 3. Sabi dito, sumagot si Job kay Jehovah, alam ko na ngayon na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Alam nang iniisip mong gawin na hindi imposible para sa iyo. Sinabi mo, sino ba itong nagpapalabo ng payo o payo ko nang walang alam? Totoo, nagsalita ako kahit wala akong alam tungkol sa mga bagay na masyadong kamangha-mangha para sa akin na hindi ko naiintindihan. Kaya maliwanag mga kapatid na sa sinasabi sa tekstong ito, lahat ng bagay, lahat ng kaisipan, kahit sa mga bagay na kamangha-mangha, ay kayang-kayang gawin ni Jehovah at maintindihan. Kaya kumusta tayo mga kapatid sa ating pananaw sa mga bagay na ito? Sa kabila ng limitado ang ating pananaw at kaisipan, pero pwede bang hatulan natin ang Diyos? Tingnan natin mga kapatid dito sa ang Bantayan, Oktubre 15, 2010. Sabi dito, habang binubulay-bulay ng mga gawa ni Jehovah. Ano ba yung mga gawa ni Jehovah? Alam natin na ito ay buong universo, kasama na tayo. Siyempre, sabi dito, ang universo ay kasama tayo, di ba, kamangha-mangha at mabuti ang gawa ni Jehovah. Pero dapat mayroon tayong tandaan mga kapatid. Dapat nating iwasan ang tendensyang hatulan ang Diyos na Jehovah sa pamantayan ng tao. Iwasan ang tendensya hatulan ang Diyos ayon sa pamantayan ng tao. At ganitong tendensya ay pinapahiwatig, sinasabi ni Jehovah sa awit Kabanata 50, talatang 21, inakala mo na ako ay tikang magiging gaya mo. So parang iniisip natin, nakapantay lang natin ang Diyos na Jehovah. Isa pa, kaayon ito sinasabi ng isang scholar sa Biblia, mahigit 175 taon na nakakalipas. Ang sabi, may tendensya ang mga tao na hatulan ang Diyos ayon sa kanilang pamantayan. At isipin, dapat siyang sumunod sa mga batas na sinusunod nila. Tama ba yun? Na dapat sumunod ang Diyos sa pamantayan ng tao? Hindi. Dapat hindi natin iayon sa sarili natin ang mga pamantayan at kagustuhan ng ating pamalas kay Jehovah. Bakit? Sa pag-aaral natin sa Biblia, baka sa tingin natin ay parang hindi tama ang ilang pagkilos ni Jehovah batay sa ating limitado at di sakdal na pananaw. Nangyari ba to? Talagang hinatulan ang Diyos ng mga tao? Ganyan ang naging kaisipan ng mga Israelita. Ano pat, nagkaroon sila ng maling konklusyon tungkol sa pakikitungo ni Jehovah sa kanila. Di ba? Ano ba ang sinasabi ni Jehovah sa mga Israelita? Kayo ay tiyak na magsasabi, ang daan ni Jehovah ay hindi nakaayos ng wasto. Kaya ano sinabi ni Jehovah? Dinggin mo pakisuyo sa bayan ng Israel. Hindi ba nakaayos ng wasto ang aking daan? Hindi ba ang mga daan ninyo ay hindi nakaayos ng wasto? So maliwanag alam ni Jehovah na talagang tayo ay limitado lang ang ating kaisipan. Kaya maliwanag dito sinasabi talagang hindi nakaayo o hindi tayo nakaayos ng ating mga paggawi. Para maiwasan nating hatulan si Jehovah ayon sa ating mga pamantayan, dapat nating kilalanin na limitado ang ating pananaw at minsan pa nga maling-mali pa nga tayo. Totoo naman. Minsan nga yan di natin maalaala anong araw na ngayon, anong pitsa na ngayon. Totoo yan. Kaya ano ang natutuhan ni Job sa aral na ito?
Tinanggap ba at nagsisi sa pagkakamali niya at bukal sa puso ang pagtutuwid ni Hobam? Oo. O, tingnan natin ang binabanggit ng Job, Kabanata 42, talatang 5-6. Sabi dito, narinig ng mga tainga ko ang tungkol sa iyo, pero ngayon ay nakikita ka ng aking mga mata. Kaya binabawi ko na ang sinasabi ko at ako uupo ako sa alabok at abo para ipakita na ang pagsisisi ko. So maliwanag dito na talagang si Job, alam niya yung kanyang pagkakamali, alam niya talagang minsan sinisipa ang Diyos, pero napagtanto niya na talagang nagkamali siya at bukal sa puso niya talagang nagsisi siya at naging tapat pa rin siya kahit na may matinding problema si Job. Pero pinagpala ba siya ng Diyos na Jehova? Dahil sa kanyang katapatan? Oo, pinagpala pa rin si Job na natiling tapat sa kanya kahit na may matinding mga problema si Job. So tingnan natin yung Kabanata 42, talatang 10 at 12. Pero doon na lang tayo sa 12, no? Sabi dito, kaya mas pinagpala ni Jehova ang huling bahagi ng buhay ni Job. Kaya sa pasimula, at nagkaroon sila ng si Job ng 14,000 tupa, 6,000 kamilyo, 1,000 pares na baka, at 1,000 babaeng asno. So nakita natin talaga dito ay pinagpala ng Diyos na Jehova. Si Job, so talaga nagsisi siya. Kumusta tayo mga kapatid? Anong dapat natin gawin? Anong natutuhan natin dito kay Job? Si Job talagang alam niya na hindi siya sakdal nagkulang. So kahit na gano'n na marami tayong problema, manatili tayong tapat, sambahin natin si Jehova at hindi natin dapat hatulan si Jehova kasi wala tayong kalingkingan sa kanya sa kaalaman at kaisipan. So sana patuloy tayong sambahin ang Diyos na Jehova. Maraming salamat, Brother Barce, sa inyong bahagi sa temang ito. Ngayon ay dadako tayo sa ating spiritual na hiyas sa pagtalakay. Sa loob ng 10 minuto, maaari kayong magkomento sa inyong mga inihandang isasagot, mga kapatid. Gagampanan sa atin ito ni Brother Henry Flores. Brother Flores, pakisuyo po. Okay, dito tayo ngayon sa ating mga spiritual na hiyas. Paring sabik na tayong ibahagi yung mga napakagandang mga hiyas mula sa kasulatan na nais nating ibahagi. Pero bago yon, nais nating basahin muna ang aklat ng Job, Kabanata 42, talatay 7. Sinong gustong bumasa? O sige, doon sa Madaling Quran. Matapos makipag-usap si Jehovah kay Job, sinabi ni Jehovah kay Eliphaz na Timanita, galit na galit ako sa iyo at sa dalawa mong kasama, dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, di gaya ng ginawa ng lingkod kong si Job. Yan, okay. So, tingnan natin itong mga kaibigan ni Job ay nagsalita sila ng walang katotohanan, alaman kay Jehovah. Ngayon, sa bagay nito, ang tanong ay, sino talaga ang pinagsasalitaan ng tatlong kasamahan ni Job at paano iyon makakatulong para matiis natin ang panunuya? Yan. Kapag tayo ay tinutuya, kapag ang ating manunuya, tulad na kay Job ay nagsasalita. Sino ba talagang pinagsasalitaan nito? Sister Vasquez? Ang Diyos na Jehova ang pinagsasalitaan ng tatlong kasamahan ni Job. Kung iingatan natin sa ating isipan yung mga bagay na ito, tutulong ito sa atin upang mabata yung panunuya ng iba, taglay yung tamang espiritu at tumanggap din ng pagpapala dahil sa pagbabata. Yan, okay.
Meron pa ba? Natay komento doon? So, paano makakatulong sa atin daw yun? Paano makakatulong sa atin? Sister Masangkay. Makakatulong po sa atin yun, lalong-lalo na kapag ka nasa larangan po tayo, hindi naman lahat ay tumutugon sa mensahe na dala-dala natin at minsan ay nilalait po tayo. Kaya isipin po natin na si Jehovah God yung hindi nila tinatanggap dahil yung dala natin ay para kay Jehovah, para sa kanila. Okay. Yan pa, kailangan. Salamat, Sister Masangkay. Brother Arjuna. Makatulong sa atin magkaroon ng tamang pananaw kasi sa bahay maaari madali natin malaman na dahil kay Jehovah nandun tayo. Pero paano kung nag-iisa tayo, nagkaroon tayo mga problema sa kalusugan o financial? Baka isipin tapat naman ako kay Jehovah, bakit ako nagkaganito sa mga ganong kalagayan? Kaya makatulong sa atin, isipin natin lagi na talagang dahil anuman ang ating ginagawa sa buhay, dahil 24 oras tayong lingkod niya, talagang may kaugnayan sa kaya talagang maapektuhan. At dahil doon, maging matapat tayo dahil siya ang ating kinikilala. Okay, salamat. Yan. Kaya kapag pinagsasalitaan si Jehovah, piniinsulto tayo, parang sino yung iniinsulto daw? Sige, Sister Barce. Totoo po na sa ministeryo, nararanasan natin na ang panunuya, pag-iinsulto, pinagtatawanan tayo, binabagsakan pa nga tayo ng pinto. Pati na rin ako na nararanasan ko yan. Pero huwag tayong masiraan ng loob. Tulad ng sinabi sa referensya na hindi tayo ang iniinsulto nila, kundi ang Diyos na Jehovah mismo at si Jesus. Dito tayo Okay. So, tama, no? Kaya yun ang dapat nating tandaan, na kapag mayroong mga nang-iinsulto sa atin, lalo na sa gawain natin sa teritoryo, huwag tayo mag-react agad. Tulad ni Job, sabi nga, si Job, nung nag-react si Job, anong sabi? Para siyang yung nakababatang nagpayo sa kanya, para siyang uminom, parang niya yung kanyang sarili, pinagtanggol niya kanyang sarili. Pero totoo, tayo, matuwa pa nga tayo, sapagkat hindi tayo ang iniinsulto. Kaya, ngayon sa puntong ito, nais nating marinig ang inyong mga nahukay na mga hiyas mula sa aklat na Job sa Kabanata 40 hanggang 42. Sinong gustong magbigay na una? Sister Adito? Sister? Napatibay ako sa ulat ng Job 42:5-6, yung pagpapahalaga ni Job sa payo ni Jehovah at ang pagtutuwid ni Elihu sa kanya. Kung tutularan ko ang pagiging mapagpakumbaba ni Job, bukod sa maitutuwid ko ang aking pananaw, kung may kapakumbabaan kung tatanggapin ang payo at ang pagtutuwid mula sa banal na kasulatan, mapoprotektahan ako nito mula sa puso at mapandinlang na sa loobin ng sanlibutan. Okay, salamat. Maraming salamat, kapatid. Sister CK? Sa Job 42, sinagot ni Jehovah si Job sa pagsasabing, dapat bang makipagtalo ang makapangyarihan sa lahat sa mga mapaghanap ng mali? So tayo, marami sa ngayon na sumisisi o kumu-question kay Jehovah kapag sila ay nasa mahirap na sitwasyon. Lalo na yung mahirap na yon ay ang tagal na o matagal na silang nahihirapan. Pero sa nangyaring itong kay Job, mapapatibay tayo na malaman na yung pagpapahintulot pala na yon ni Jehovah, yung mga ganong sitwasyon ay magiging sagot sa pagtuya kay Satanas, lalo pat kung tayo ay magiging tapat kay Jehovah sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Okay, salamat. Kayo, Sister Barce? Sa Job chapter 42, may binanggit po dito na lahat ng kapahamakan dinanas ni Job. Ang asawa niya at lahat na mga anak ay namatay, lahat ng material na kayamanan niya ay nawala. Higit sa lahat, ang physical na katawan niya ay nabulok dahil sa matinding karamdaman.
totoo na nasiraan ng loob si Job, pero hindi niya totally tinalikuran ang Diyos na Jehova. Sa halip, patuloy siyang nagpakita ng kapakumbabaan at nagsisi. Sa bandang huli nga, ang buhay ni Job, pinagpala siya ng doble-doble. Sa katulad na paraan sa atin ngayon, patindi ng patindi ang mga suliranin sa buhay. Ang pinag-aralan natin sa bantayan noong Sabado, ang payo doon sa atin ni Jehova ay huwag mag-focus sa problema, sa halip maging busy tayo sa gawain para sa kanya. Hindi tayo niya pababayaan. Binanggit po ito sa Mateo 6:33. Okay, salamat. Nagtaas kanina si MJ. Si Job kasi ay labis niyang pinapansin yung sarili niya. Pero dito sa 42:1-6 ng Job, nang marinig ni Job yung salita ni Jehova at maipaalala sa kanya ang kapahayagan ng kanyang kapangyarihan, natulungan siya nitong masdan yung si Jehova at maunawaan niya ang katotohanan hinggil dito. Kaya binago niya ang kanyang pag-iisip. Sa atin din ngayon, kung itutuwid tayo ng kasulatan tulad ni Job, dapat na maganda din na handa nating tanggapin ang ating pagkakamali at gumawa ng mga pagbabago. Yan. Okay. Sister Jacinto. Hello. Si Jehovah po ay mapagpasensya. Dito po sa pananalitang ginamit niya sa Job 42:4 ay makinig ka, pakisuyo. Si Jehovah mismo yung nakikisuyo sa atin. Kahit may karapatan siyang magalit sa atin, pero hindi po niya ginagawa yun. Kundi maibigin at matyagaan niya tayong tinuturuan at itinutuwid sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Kaya kapag lagi ko pong alalahanin kung paano niya pinakitunguhan si Job, mas bukas puso po akong makikinig kay Jehovah. Okay, salamat. Meron pa? Kanina pa nagtaas si Brother Mata, pakisuyo. Dito sa Job 42:14, binanggit dito yung mga pangalan ng mga anak ni Job. Ang pangalan ay Jumaima, Kisha, Kirin Hapok. Ang gaganda ng mga pangalan nila na lumalarawan lamang doon sa pambihirang ganda ng mga anak ni Job. Naging mga anak niya ito nung pinagpala siya ni Jehovah. Na yung pambihirang kagandahan na nung panahon nila, tanda ito ng pagpapala galing kay Jehovah mismo dahil naging tapat si Job. Yan, okay. Meron pa? Doon si... Teka, hindi ko okay. Dito po sa Job 41:10, binanggit po yung tungkol sa Leviathan. Kung paanong ako ay literal na natatakot talaga sa Leviathan o buhaya. Dapat mas lalo akong higit matakot doon sa lumikha nun, ang Diyos na Jehovah. Pero hindi yung takot na hindi na ako lalapit sa Kanya, kundi yung maka-Diyos na takot, yung hindi siya mapalugdan. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong mga pagtulungan at napakahalagang punto na inyong nakuha at kinabang tayong lahat. Balik tayo sa chairman. Maraming po salamat, Brother Flores, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating spiritual na hiyas. Ngayon, dadako tayo sa ating unang estudyante na nasa ilalim pa rin ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito po ay pagbabasa ng Biblia. Babasahin niya sa atin yung nasa aklat ng Job, Kabanatang 42, talatang 1 hanggang 17. Gagampanan po sa atin ito ni Brother Tom Villavicencio. Brother Villavicencio, handa na kaming makinig. Sumagot si Job kay Jehovah, alam ko na ngayon na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. At lahat ng naisip mong gawin ay hindi imposible para sa iyo. Sinabi mo, sino ba itong nagpapalabo ng payo ko nang walang alam? Totoo, nagsalita ako kahit wala akong alam tungkol sa mga bagay na masyadong kamangha-mangha para sa akin na hindi ko naiintindihan. Sinabi mo, makinig ka, pakisuyo, at magsasalita ako. Tatanungin kita at sasagutin mo ako. Narinig ng mga tainga ko ang tungkol sa iyo. Pero ngayon ay nakikita ka na ng aking mga mata. Kaya binabawi ko na ang mga sinabi ko. At uupo ako sa alabok at sa abo para ipakita ang pagsisisi ko. Matapos makipag-usap si Jehovah kay Job, sinabi ni Jehovah kay Eliphaz na Timanita, galit na galit ako sa iyo at sa dalawa mong kasama, dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan
tungkol sa akin, di gaya ng ginawa ng lingkod kong si Job. Kaya kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at puntahan ninyo ang lingkod kong si Job at maghandog kayo ng haing sinusunog para sa sarili nyo. Ipapanalangin kayo ng lingkod kong si Job. Tatanggapin ko ang hiling niya na huwag kayong hiyain dahil sa kamangmangan ninyo, dahil hindi nyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, di gaya ng ginawa ng lingkod kong si Job. Kaya umalis sina Eliphaz at Timanita, Bildad na Suhita, at Sopar na Amanatita, at ginawa nila ang iniutos ni Jehovah. At tinanggap ni Jehovah ang panalangin ni Job. Matapos ipanalangin ni Job ang mga kasamahan niya, inalis ni Jehovah ang kapighatian niya at ibinalik ang kasaganaan niya. Dinoble ni Jehovah ang pag-aari ni Job noon. Nagpuntahan sa kanya ang lahat ng kapatid niyang lalaki at babae at ang lahat ng dati pa niyang kaibigan at magkakasama silang kumain sa bahay niya. Dinamayan nila siya at inaliw dahil sa lahat ng kapahamakang ipinahintulot ni Jehovah na danasin niya. Bawat isa sa kanila ay nagregalo sa kanya ng pera at isang gintong singsing. Kaya mas pinagpala ni Jehovah ang huling bahagi ng buhay ni Job kaysa pasimula at nagkaroon si Job ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares ng baka, at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pinangalan niyang Jemima ang panganay na babae, Kesya ang ikalawa, at Kerenhapok ang ikatlo. Sa buong lupain, walang kasing ganda ang mga anak na babae ni Job. At binigyan sila ng mana ng kanilang ama, gaya ng mga kapatid nilang lalaki. Pagkatapos, nabuhay pa si Job ng 140 taon. At nakita niya ang kanyang mga anak at apo, 4 na henerasyon. Nang bandang huli, namatay si Job, matapos masiyahan sa mahabang buhay. Maraming salamat, Brother Tom, sa inyong masiglang pagbabasa. Yung Aralin 11, dito kayo binigyan ng renew, yung sigla. O paano ba ginawa ni Brother Tom yun? Marahil siya ay naghandang mabuti at pinag-iisipang mabuti yung kahalagahan ng kanyang binabasa, no? At nasa puso niya yung kanyang material na binabasa. At pwede rin tayo sa sigla, pwede rin tayong gumamit ng pagkumpas. Pero yung pagkumpas sa pagbabasa natin, kahit nagbabasa lang tayo ng Bible, hindi naman paulit-ulit, hindi parating kumpas na lang ng kumpas. Kasi baka doon naman mapunta ang atensyon ng ating mga tagapakinig. Kahit sa ministeryo, kumukumpas tayo pa ilan-ilan lang. Pag binabasa natin ng masigla yung ating binabasang Bible. At sabi nga yung sigla, nakapagpapakilos ito sa ating mga tagapakinig. Yun ang dapat natin gawin katulad nung nakita natin sa pagbabasa ni Brother Tom. Maraming po salamat, Brother Villavicencio, sa inyong bahagi. Ngayon, dadako tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Ito na yung pangalawang bahagi ng ating pagpupulong. Ang unang may bahagi po ay yung pagpapasimula sa pakikipag-usap. Ang setting, bahay-bahay. At hindi Kristiyano ang kausap ng mamamahayag. Gagampanan sa atin ito ni Brother June Telusora, ang tatayong hindi Kristiyanong kausap ay si Brother J. Israel Calso. Pakisuyo, Brother Telusora. Nako, reliyon, di ako interesado dyan. Di rin ako naniniwala sa Diyos kasi buhay ko gumanda naman. Wala naman akong paniniwala sa Diyos saka sa reliyon. Ganun ba? Pero maitanong ko, Gusto ko ito, alam mo. dati na bang ganyan yung damdamin mo? Well, hindi naman kasi pinalaki naman ako ng magulang ko dati. Pero sa Mukha ba tayo? kalaunan, dami nagkasakit pamilya ko. Pero wala naman nagawa niya sa akin. Kaya hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sana. Katunayan, marami kaming nakausap na ganyan din yung mga pangmalas. Ang totoo, baka maging interesado ka doon naman sa magiging kinabukasan mo at ng lahat ng tao. Sa katunayan, maraming simbahan, hindi ito sinasabi sa mga tao.
yung katotohanan tungkol sa totoong layunin ng Diyos dito sa lupa at sa mga tao. Pero bago ako umalis, pwede ba ako magbasa ng teksto sa iyo? Pwede naman, pero mabilis lang ha, kasi nagmamadali ako eh. Sige. Ito yung awit 37:29. Siguro mas maganda ikaw yung bumasa. Sige. Sabi dyan, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Ano yung pagkaunawa mo dun sa sinabi ng teksto? Sabi dyan, titira sila roon magpakailanman. Yan. Kaya pansinin mo, dun sa teksto, ang layunin talaga ng Diyos sa tao ay mabuhay sa lupa at nang hindi tumatanda at namamatay. Pero bakit tumatanda at namamatay? Tingnan mo, at saka ang hirap pa ng buhay ngayon. Kung sinasabi mo na, sinasabi dyan na hindi tira daw doon magpakailanman. Ayan, maganda yung tanong mo. At gaya ng binanggit ko sa iyo kanina, saglit lang ako. Pero bago ako umalis, gusto kitang iwanan ng babasahin at naririto sakto yung nais mong sagot, tanong na nais mong masagot. Ito yung babasahin, matatapos pa ba ang pagdurusa? Dito sa likod, nakalagay dito yung tanong na gusto mong masagot. Pag-isipan ito, bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ang tao? Iiwanan ko sa ito para mabasa mo para next week pagbalik ko ay pag-usapan natin yung tanong na. Sige, babasahin ko yan ha. Para bang po dito? Maraming Dalawa salamat, naman. Brother Dalawang Tolisora anak. at Brother Jay, Isang sa senior. inyong bahagi, mahusay na bahagi. Ngayon ay binigyan ng pagdiriin ni Brother Tolisora yung Aralin 5 sa Aral 3 doon sa mahalin ng mga tao. No? Anong sabi ba rito? Halimbawa, kung hindi Kristiyano yung kausap natin, o iba ang paniniwala, hindi naniniwala kay Jesus, kailangan ay mag-adjust tayo. Tayo mismo ang mag-a-adjust. At pipiliin natin yung mga salita na gagamitin natin katulad nung nakita natin doon sa bahagi ni Brother Tolisora. Hindi kaagad natin ipapasok yung Bible o sambitin kaagad si Jesus. Hindi ganoon. No. Kundi pipiliin natin yung mga salita para makuha natin yung kanyang atensyon. At maipaabot natin yung talagang layunin natin katulad nung nakita natin. Yun po ang pamamaraan na piliin ang mga salitang gagamitin natin kapag hindi Kristiyano ang kausap natin. Maraming salamat po sa bahagi ito, Brother Tolisora at Brother Jay. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang may bahagi. Ito naman ay paggawa ng mga alagad. Ang setting naman ay at may nagsasabi. Yan. Ito ay bahagi ni Brother Isi Paharilyaga. Ang tatayong may bahay si Brother Christian Calso. Pakisuyo po, Brother Isi. Doon sa nakaraang pag-aaral natin, Ian, nakita natin kung paanong yung mga nakaraang para po ay ipinakita yung dahilan kung bakit yung mga tao sa ngayon hindi na sila naniniwala masyado sa relihiyon. Nakita natin yung video na yung relihiyon nakikisangkot sa gera. Minsan may mga skandalo pa nga silang kinakaharap, di ba? Pero dito naman tayo ngayon, dadako para po sa is. Ang pamagat, gusto ng Diyos na makalabas ang mga tao mula sa huwad na relihiyon o sa mga huwad na relihiyon. Sabi dito, basahin daw natin yung Apokalipsis 18:4. Pwede ba? Pakisuyo. At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsabi, lumabas kayo sa kanya, bayan ko, kung ayaw ninyong masangkot sa mga kasalanan niya at kung ayaw ninyong madamay sa mga salot niya. Yun, maraming salamat. Doon sa tanong na nakalimbag, sabi dito, ano ang nararamdaman mo ngayong nalaman mo na gustong iligtas ng Diyos ang mga taong naililigaw ng huwad na relihiyon? Ako, personally, Easy, masaya ako. At syempre, ngayon lang naman tayo nag-aral ng Biblia. Binigyan ako ng chance. Alam mo, matagal na ako sa reliyon na kinasasaniban ko. Binigyan ako ng chance ngayon ni Lord na makalayas, no? At makita itong pinag-aaralan natin. Yun, napakaganda. Doon sa tekstong binasa natin, yun yung pagkakataon para lumabas ka, para hindi ka madamay doon sa pagkapuksang mangyayari sa kanya. Kaya itinutuwid niya, may chance tayo para ituwid yung mga pagkakamali na nagawa natin dati,
Yung mga dati nating practices na ginagawa, yan, pwede nating ituwid yan. Kaya kami ngayon, actually, nangangaral kami sa inyo, Ian, at gayon din sa mga kapitbahay nyo, para ituro rin talaga sa kanila kung ano yung sinasabi ng Biblia at matulungan sila na makita kung ano ang ginagawa ng tunay na relihiyon. Ngayon dito sa susunod na paragraph, sabi dito ay patuloy na kilalanin ang tunay na relihiyon. Dahil siguro sa maraming kumakalat na balita, may kinalaman sa o negatibong balita, may kinalaman sa relihiyon, marami na ang hindi naniniwala dito. Yung iba, naniniwala sila sa Diyos pero hindi na sila naniniwala sa relihiyon. Nagiging agnostic na sila. Yung iba naman, tuluyan na talagang hindi na naniniwala sa Diyos. Ngayon, sa tingin mo, yung ginagawa ba ng mga huwad na relihiyong ito ay dapat makaapekto sa paniniwala natin sa Diyos? Dapat hindi. Kasi kaya nga wad, di ba? Kaya nga wad eh. Yan, tama. No? Hindi dapat makaapekto yan. Merong isang magandang ilustrasyon dito sa ating workbook o dito sa ating aklat. Sabi, isipin daw yung isang anak na itong anak na to, matigas ang ulo. Talagang ayaw makinig sa magulang niya kahit yung magulang niya ay patuloy na nangangaral sa kanya o kaya pinagsasabihan siya, ayaw pa rin makinig. Later on, ang ginawa niya, gumawa ng masasamang bagay. Ngayon, sino ang dapat sisihin dahil napariwara yung anak? Yung tatay o yung anak? Siyempre yung anak, tigas ng ulo eh. Hindi masuwayin. Dapat susunod siya sa magulang niya. Yan. Kaya tama ka. No, hindi natin dapat sisihin yung Diyos doon sa mga kumakalat na mga maling impormasyon tungkol sa Kanya kasi hindi naman siya yung nagpakalat talaga nito. Ngayon, tignan natin, no? Ano ang dapat nating dito? Meron ditong tanong. Tama kayang sisihin si Jehovah sa ginagawa ng mga huwad na relihiyon at huminto na sa pag-aaral ng Biblia? Hindi dapat. Kasi una, hindi naman si Lord Jehovah ang nagtayo ng wad na reliyon. Pangalawa, di ba sa nabasa natin sa Apocalypse 18:4, pinalalabas tayo eh. Kaya tayo nag-aaral para malaman natin yung totoo. Personally, hindi rin ako hihinto. Hindi ko alam sa'yo kung hihintuan mo kung turuan. Yeah. Pero gusto kong matuto Siyempre, talaga. hindi kami hihinto. Ayan. Kaya nga kami nandito palagi eh. Actually, habang tayo nag-aaral, makikita natin kung gaano talaga tayo kamahal ng Diyos na Jehovah. Paano naman? Kung may magtanong sa'yo, kabarkada mo, kaya kaibigan mo, Ian, tigil mo na yan, pag-aaral na yan, kasi pare-pareho lang naman mga relihiyon. Puro mabubuti naman lahat yan. Ano sasabihin mo? Doon sa nabasa natin, may pinaalis. Kaya meron talagang hindi parehas. Ang nagustuhan ko lang sa religion yung Jehovah, kasi may pangalan ng Diyos. Tapos, yung doktrina niya, ibang-iba sa natutunan ko. Kaya, ibang-iba talaga. Kaya, hindi nila alam kung sino yung sinasamba nila at yung pinaglilingkuran nila. Kaya, hindi sila sumusunod. Kaya, yun ang dahilan. Yan, eksakto. No? Para na-summarize mo na yung pinag-aralan natin. Sa susunod, titignan naman natin kung ano kaya yung gagawin natin para maging katanggap-tanggap yung pagsamba natin sa Diyos. Okay, sarahan natin sa panalangin yung ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong mahusay na bahagi, Brother Isi at Brother Calsos. At ang binigay sa inyo na bigyang diin ay yung aralin 11 sa aral 4, no? Doon sa mahalin ng mga tao. Ang sabi rito, sa una, sa paraputres, huwag daw tayo magsalita, no? Imbis na sabihin lahat ng alam natin sa paksa na pinag-uusapan o mga impormasyon, kapag nagtatanong tayo, hintayin natin siya sumagot yung study natin, katulad nung nakita natin, ano? At kung wala sa Biblia yung kanyang sagot, ay magtatanong ulit tayo para i-connect mo siya doon sa tamang sagot. Akayin mo siya sa tamang sagot. Yun ang nakita natin doon sa bahagi nila. No? At naiintindihan niya yung pangunahing mga punto. At pagka naintindihan niya na yun, lumipat na tayo sa susunod na punto katulad nung nakita nating bahagi ni Brother Isi. At tulungan siyang makita ang koneksyon ng pag-aaral ninyo at ng mga bagay na alam na niya.
katulad nung nakita natin, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Rizzy, sa inyong mahusay na bahagi. Ngayon ay datako tayo sa ika-4 na may bahagi. Ito ay 4 na minutong pahayag. Ang kanyang tema, hindi kailanman mawawasak ang lupa. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Vince Daulong. Brother Daulong, pakisuyo po. Siguradong di ilan sa atin ang nakarinig na ng mga katapusan na ng mundo o end of the world. Kalimitan itong iniuugnay sa tinatawag na mga doomsday prophecies o sa mga hulang magugunaw na nga ang mundo. Ang tanong, mawawasak nga ba ang lupa? Ang mga paniniwalang ito ay kalimitang nagdudulot ng takot, pangamba at kawalan ng pag-asa sa karamihan. Mga maling impormasyon na maaaring maglayo pa sa atin ukol sa pagsisikap na maging nakaayon sa tamang pananaw sa buhay at higit sa lahat sa ating pananampalataya. Kaya ano nga ba yung katotohanan may kinalaman sa katapusan ng mundo gaya ng binabanggit sa Mateo 24:3 na nang lumapit kay Jesus sa mga alagad at tinanong siya na sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga ito at ano magiging tanda ng presensya mo at katapusan ng sistemang ito. Ano ba ang ibig sabihin ng katapusan ng sistemang ito o katapusan ng mundo sa salin sa ibang Biblia? Ibig bang sabihin yan, mamamatay ang lahat ng tao? Magiging tiwangwang ba ang planetang lupa? O kaya naman ay tuluyan ng masisira? Pakisuyo, basahin natin ang una sa 2 teksto may kinalaman sa lupa. Sa ulat ng Awit, Kabanata 104, talatang 5. Kung nariyan na kayo itong sinasabi. Itinayo niya ang lupa sa matatag na pundasyon. Hindi ito magagalaw sa lugar nito, magpakailanman. Anong ibig sabihin nito? Ayon sa Biblia, ang lupa ay hindi kailanman wawasakin at lagi itong titirhan. Ang katunayan, pagkatapos lalangin ng Diyos ang lupa, sinabi niya na ito ay napakabuti. At ganyan pa rin ang tingin niya rito. Hindi niya ito gugunawin, sa halip, nangangako siyang ipapahamak niya ang mga nagpapahamak sa lupa at hindi niya hayaang lubusang masira ang lupa. Pakisuyo muli sa 2 teksto natin. Tingnan natin ang Ecclesiastes, Kabanata 1, talatang 4. Kung nariyan na po kayo, ito ang sinasabi. Isang henerasyon ang lumilipas at isang henerasyon ang dumarating. Pero ang lupa ay mananatili magpakailanman. Pag-isipan natin, inihilintulad ng Biblia ang darating na wakas ng mundo sa nangyari noong panahon ni Noe. Noong panahon yon, ang lupa ay puno ng karahasan. Pero masunurin si Noe sa Diyos, kaya nang puksain ng Diyos ang masasama sa pamamagitan ng baha, iniligtas niya si Noe at ang pamilya nito. Tungkol sa pangyayaring iyan, sinasabi ng Biblia, ang sanlibutan ng panahong iyon ay napuksa dahil sa baha. Iyan ang katapusan ng mundong iyon. Ang tanong, ano nga ba ang magwawakas? Ang sabi ng Biblia, kaunting panahon na lang at ang masama ay mawawala na. Titingnan mo ang dati nilang kinaroroonan pero hindi mo sila makikita roon. Pero ang maaamo ang magmamayari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Kaya kapag binabanggit ng Biblia ang wakas ng mundo, hindi ito tumutukoy sa paggunaw ng planetang lupa. Sa halip, tumutukoy ito sa wakas ng masasamang tao, sa lupa at ng sistemang ginagawa nila. Ang totoo, inaabangan pa nga natin ito kasi papalitan na ng nasirang mundong ito ang napakagandang bagong sanlibutan ng Diyos. At ito yung mga katotohanan na gustong-gusto nating ituro, lalo na sa ating ministeryo. Ito yung gustong-gusto nating maipamahagi sa mga tao. Mga katotohanan mas magpapalapit sa kanila sa ating Diyos na Jehova. Kaya nga sinabi ni Jesus na kapag narinig ng tapat pusong mga taong katotohanan, malalaman nila ang katotohanan niyon. Kaya kung gagawin natin ito, baka nga makapagtanim pa tayo ng katotohanan sa puso ng isang tao at kaya itong palaguin ng Diyos na Jehova.
Maraming salamat, Brother Vince, sa inyong 4 na minutong pahayag. May kinalaman sa hindi gugunawin ang lupa. Pero dito ay binigyan kayo ng pag ididiin nyo yung aralin 13, yung ipakita kung paano magagamit sa buhay. Dito sa mga may bahagi sa maging mahusay sa ministeryo, mga kapatid, parating yung assignment, parating pagsasaalang-alang sa mga tagapakinig. Isasaalang-alang natin yung mga nakikinig sa atin kapag tayo ay nasa ministeryo. Katulad nito, yung para po 13, yung tagapakinig pa rin ang iisipin natin. Kapag kung paano nila ito magagamit sa buhay nila. Katulad nung maikling pahayag ni Brother Vince. At patitibayin sila at patitibayin din ang kanilang pananampalataya na magtiwala na nauudyukan sila sa kanilang puso na gawin ang tama. Yun ang pagdiriin dito ng para aralin 13, mga kapatid. At dapat ay matouch sila doon sa pahayag na ito, katulad nung napakinggan natin. Maraming salamat, Brother Vince, sa inyong pahayag. At dito po nagtatapos ang ating mga gumanap na mga may bahagi ang maging mahusay sa ministeryo. Ngayon ay dadako tayo karakaraka sa ikatlong bahagi natin, yung huli, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, pakisuyo tayo ay tumayo at aawitin natin yung awit numero 108. Ang paksa po ng ating aawitin, ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Inalaw ito sa Isaiah 55, 1-3. Kung ako po sa inyong kalagayan, awitin na ito ng masigla, nakatayo. Sundan na po natin ang himig ng ating musika.
sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ang unang may bahagi rito, ang kanyang paksa, iparamdam sa iba ang pagmamahal ni Jehovah. Sa loob ito ng 15 minuto na pagtalakay, gagampanan sa atin ni Brother Jean Luestro. Pakisuyo po, Brother Luestro. Sa ating bahagi, iparamdam sa iba ang pagmamahal ni Jehovah. Kung nakita nyo yun sa English na workbook, tulungan ng iba na maramdaman ang pag-ibig ni Jehovah. O, ang Diyos na Jehovah ay isang maibiging Diyos. Tinatawag natin siya na maibiging Ama. At daman-daman natin ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero maaring ang isa ay maaring magduda sa pag-ibig na nais na ipadama ng Diyos na Jehovah sa bawat isa sa atin. Kanina merong pagtatanghal na binanggit sa pagbabahay-bahay na dati naniniwala naman siya sa Diyos dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay, bigla na lang naisip niya na parang wala na nga Diyos o hindi pa nga talaga ito umiiral. Maaari din ang isa na lingkod ni Jehovah ay maaari din eventually ay mag-isip, mahal ba talaga ako ni Jehovah? Kaya ano ang dapat nating gawin? O bilang mga lingkod niya, nais nating tulungan sila na matiyak sa kanilang mahal sila ni Jehovah. At diba yan naman talaga ang naisin ng mga magulang sa mga magkakapatid na kapag tinuturuan nila ang kanilang mga anak, o magtulungan kayo ha, mag-ibigan kayo, kayong magkakapatid. Kasi yun ang naisin niya at paraan nila upang maipadama nila ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga anak. Kaya naman sa ngayon, naisin natin na talagang maipakita na talagang si Jehovah ay isang maibiging Diyos. Napakarami ng mga karanasan kung paanong ang isa ay nagka-interes na mag-aral ng Biblia dahil sa nakita nila ang pag-ibig na nakikita nila sa loob ng bayan ni Jehovah. Kaya naman naisin natin na sa bawat individual ay maipakita natin sa ating kapamilya, sa mga ating kapanampalataya, pati na rin sa iba na ating napapangaralan sa ating ministeryo. Oo, nais nating maipakita sa kanila na talagang mahal sila ni Jehovah upang sa ganon, sila ay matuto at magsumikap rin na mapalapit sa Kanya. Kaya sa unang bahagi ng ating bahaging ito, tingnan muna natin kung paanong ang dalawang babae, sabi nga rito ay natuto sila o nagkaroon sila ng interes na muling maniwala sa Diyos at sa ganon madama nila yung pag-ibig ng Diyos na Jehovah mismo. Kaya panoorin natin ang video, pagkatapos ay magbabangon tayong tanong. Ang video ay may pamagat na nasumpungan namin ang Kristiyanong pag-ibig sa organisasyon ni Jehovah. Panoorin natin ang video. Ito ang ate kong si Leyley. Ito naman ang kapatid kong si Mimi. Ang kapatid kong si Leyley ay mapagmahal at alam na alam ko yan. Ang isang bagay na nagustuhan ko kay Mimi ay ang kanyang pagiging matulungin. Mahal namin ang pamilya namin. Oo. Ang pinaka nagustuhan ko kay Mama ay ang pagiging mabait niya at bukas palad. At alam kong mahal na mahal ni Papa ang pamilya niya. Ang kapatid naming si Sophie ay maalalahanin. Tinitiyak niya na okay kaming lahat. Hinding-hindi namin ipagpapalit ang aming pamilya. Ito ang pamilya namin forever. Pero hindi laging ganyan noon. Hindi talaga kami magkapatid. Inampun ako noong bata pa lang ako. Pagkatapos, inampun din si Mimi. Parang hindi pamilya ang trato sa amin. Hindi namin nadama ang pagmamahal. Wala kaming kwarto. Sa sofa kami natutulog ni Ate Leyley. Pinapabayaan kami ng pamilyang umampun sa amin at kami lang ang nag-aasikaso sa sarili namin. At talagang naging malapit kami sa isa't isa dahil nag-uusap kami at nagtutulungan. Kapag pumapasok kami, wala kaming gamit, kaya ninanakaw ko ang mga iyon. At wala kaming uniform. Marumi ang mga damit namin. Dahil sa mga naranasan ko, wala akong pakialam sa anumang bagay o sa iba. Ayaw ko sa mga taong kumokontrol sa'yo at wala akong tiwala sa kanila. Nalilito ako. Wala akong matakbuhan.
Wala akong mahingan ng tulong at payo. Talagang napakahirap ng naranasan namin. Nalaman namin na may pamilyang gustong umampun sa amin. 12 taon ako noon. 9 na taon naman ako noon. Nahihirapan akong makipag-usap. Hindi ako marunong magsalita ng English at hindi malaman ng mga magulang ko ang nadarama ko kasi hindi ko masabi sa kanila kung nalulungkot ba ako o natatakot. Nahihirapan akong magtiwala sa iba. Pero ipinadarama nila sa amin ang pagmamahal. Niyayakap nila kami. Habang higit ko silang nakikilala at nadarama ang pag-ibig nila, at dahil itinuring nila akong parang anak, nakatulong ito sa akin na malinang ang pag-ibig at tiwala. Nang unang beses kong makitang nanalangin sina mama at papa para sa pagkain, bago ito sa akin kasi hindi ko alam na may Diyos pala. May naranasan ako noon sa relihiyon na di ko nagustuhan. Kaya nang una kong makitang nananalangin sina mama at papa, naasiwa ako. Nag-isip sila ng paraan para ipakilala sa amin ang kanilang pinakamatalik na kaibigan, si Jehovah. Isinama nila kami sa Kingdom Hall. Nadaman namin agad ang mainit na pag-ibig ng mga kapatid. Lumalapit sila sa amin, binabati kami at niyayakap. Mahal na mahal nila kami. Binibigyan kami ni Papa ng papel at sinasabi niya, i-drawing nyo ang naiintindihan nyo. At iyon ang mga nota namin. Nagdo-drawing kami ng mga larawan. Sama-sama kaming nananalangin at tinuturuan nila kaming manalangin ng espesipiko at alamin kung paano sinasagot ni Jehovah ang aming panalangin. Sama-sama kaming nag-aalmusal at nagbabasa ng daily text. Isinasadula namin ang mga kwento sa Biblia. Naghahanda kami para sa mga pulong. Talagang malaking tulong sa amin ang pinasimpleng bantayan. Mas marami akong natutuhan at naunawaan tungkol kay Jehovah. Kaya madalas akong magkomento at mas napalapit ako kay Jehovah. Malaking pagbabago ang naitulong sa akin ng 2014 na international na kumbensyon. Naantig ako sa pag-ibig at pagkakaisa ng mga kapatid. Nakatulong din iyon para magpasya akong magpabautismo. Dahil madalas akong lumabas sa larangan, naging mas malapit ako kay Jehovah at naging totoong-totoo sa akin ang kaharian. Kaya gusto kong magpabautismo. Nang magtapos ako sa high school, nag-pioneer ako. Isa itong paraan para ipakita ko ang pag-ibig ko kay Jehovah. Dati, sarili ko lang ang iniintindi ko. Pero ngayon, iniisip ko na at inuuna ang kapakanan ng iba. Para sa aming mga kabataan, dapat pahalagahan ang bawat panahong kasama natin ng ating mga magulang, ang pinakamatalik nating kaibigan. Dati, mahirap para sa akin ang lumabas sa larangan kasi napakamahiyain ko. Pero nagtiwala ako kay Jehovah at nag-pioneer. Kamakailan lang, nagsimula akong magboluntaryo sa Bethel 1 araw kada linggo. Pag-ibig ang mahalagang katangian na natutuhan ko kay Jehovah. Nadama ko yan sa aking pamilya, kay Jehovah at sa mga kapatid. Natutuhan kong dapat lang na mahalin ang mga tao. At yan ang dapat gawin. Mahalin sila. Naging mas kasiyasiya at makabuluhan ang buhay ko. And meaningful. Kapag binubulay-bulay ko ang mga ginawa ni Jehovah para sa amin ni Ate Leyley, wala akong dapat katakutan. Si Jehovah ang aking ligtas na kanlungan. Dahil pwedeng magbago ang buhay, pero si Jehovah ay hindi nagbabago. Marami tayong natutunan sa video yon, kaya pinasasalamatan natin yon. Ngayon, sagutin natin yung tanong mismo o bigyan natin ng pagkakataon kayo na makapagkomento. Ano ang natutuhan mo kina Leyley at Mimi tungkol sa kahalagahan ng pagpapakita ng pag-ibig? Brother Umali? Gusto ko po na sikapin na ipakita yon kahit na hindi direktang hinihingi sa akin yun ng kapatid. Kasi gaya na makikita sa video, merong epekto yun sa kanila. Kapag na-realize nila na mahalaga yun, ipapakita rin nila sa iba yung pag-ibig natin. Ayan, salamat po. Sister CK.
Hindi naging madali yung first stage ng buhay ng mga batang sila Leylay at Mimi. Salat sa pag-ibig talaga. Sa murang edad, hindi nila mauunawaan yung ganong trato. Pero dahil kay Jehovah, itong mag-asawang saksi na umampun sa dalawang ito ay hindi lang basta sinabing mahal sila, kundi ipinadama ito araw-araw hanggang sa nalinang din ng magkapatid yung pag-ibig at paggalang sa sarili nila at sa kapwa. At the same time, yung congregation, natutunan natin, hindi lang pala yung mga magulang ang merong responsibilidad sa mga anak, kundi tayo din, tayong mga nasa kongregasyon, may padama din natin sa kanila, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ayun, salamat po. Magandang punto yun, ano? Sa kongregasyon, may papadarami natin ang pag-ibig sa kanila. Sige po, ulit comment sa baging ito, Brother Mata. Dahil sa pag-ibig na pinakita sa kanila, dati makasarili sila. Pero ngayon, dahil sa pag-ibig na yan, pag-ibig kay Jehovah at sa kapwa at sa iba pa, ayun, inuuna na nila ang iba. Ayan. Minahal talaga sila, kaya minahal din nila si Jehovah. Yan, sa bahaging yan, nakita natin kung paano natin mapapadama ang pag-ibig sa mga tao na initially hindi naniniwala sa Diyos na Jehovah at naakay sila sa katotohanan. Sa bahagi namang ito, kung mapapansin nyo doon sa workbook, meron din tayong pwedeng gawin para ipadama ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid, sa ating mga kapananampalataya. Kaya ito yung tanong, ano ang pwede natin gawin para maiparamdam sa mga kapatid ang pagmamahal ni Jehovah? Maaari nyo gamitin yung mga teksto dyan upang sa ganon maikapit natin at maipakita talaga natin yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Yan, ano po yung mga pwede natin gawin? Sige po, Brother Umali. Una po, tandaan na mahalagang tupas sila ni Jehovah base sa awit 103. Ayan, okay. Tandaan na mahalaga silang tupa. Paano kaya natin gagawin yun? Brother Torres. Kung paanong mahalaga rin po sila kay Jehovah, pahalagaan din po natin sa abot po ng makakaya natin. Yan, salamat. Halimbawa, naging medyo inactive yung kapatid. Ang gagawin natin? Bahala na siya sa buhay niya. Pero mahalagang tupa siya sa Diyos na Jehovah. Buti na may nagtaas. Ano po? Isang elder, Brother Nolan? Kung paano siya pinahalaga ng Diyos na Jehovah, dapat pahalaga din natin siya sa pamagitan ng kamusta, pagdalaw sa bahay niya. At siguro, pwede rin siyang isama kung saman tayong sa ministeryo. Mas lalo yun. Ayan, salamat po. Yung shepherding, pagpapastol sa kanila. Meron pa pong ilang mga binanggit dito na pwede natin maipadama o paraan para may padama na mahal talaga natin ang ating mga kapatid. Sige po, yung sister dito sa medyo gitna. Yung pong nasa Efeso, yung pagpapakita po sa kanila ng pagpapadama ng ating pagsimpatya. Katulad dun sa sinabi sa 20 na sa ikalawang bahagi, magsalita lang ng mabubuting bagay na nakakapagpatibay ayon sa pangangailangan para makinabang ang mga nakikinig. Kaya kung papatibayin natin sila sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga teksto at mga karanasan, magiging mas maalwan po sa kanila yung kanilang mga dinaranas. Ayan, salamat po. Sige po, Sister Hirtani. Patibayin din natin sila na sabihin natin na mahalaga sila sa atin, na bumalik sila kung sila man ay nalalamig at magsalita tayo yung mabait na pananalita at yung nakakapagpatibay para sa kanila. Ayan, salamat po. Talagang sa pamamagitan ng salita at gawa, may padama natin ang pag-ibig natin. Sige po, huling komento, Sister CK. Kung minsan po nahihirapan tayo, paano ba patitibayin ang isa, lalo na hindi naman lahat o maging ako marunong magpatibay sa iba o makipag-usap. Sabi nga paano mo ba gustong patibayin ka? Kaya yung sagot doon, ganun ang gawin mo sa iba.
Ayan, salamat po. Kung ano yung gusto nating madama, yun ang gusto rin nating ipakita sa kanila at sa ganoon talaga magpakita tayong pag-ibig sa isa't isa. O doon sa unang Juan 4:11, binanggit pa nga, obligasyon nating magpakita ng pag-ibig sa ating mga kapatid o sa ibang tao. Kaya habang patuloy nating dinarama ang pag-ibig ni Jehovah, lalo pa nating ipatibayin at ipakita ang pag-ibig sa iba. Brother Luistro, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa bahaging ito kung paano ipadarama ang pagmamahal sa iba at pagmamahal ni Jehovah. Ngayon ay dadako tayo sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Ito ay nasa Kabanata 5 na, talatang 8 hanggang 8. At tatalakayin din yung kahon sa page 39. Gagampanan ito ni Brother Chito Arjona, ang kanyang tagabasa ng mga parapo, si Brother Jeric Nuestro. Pakisuyo, Brother Arjona. So, kaya nabanggit na, Kabanata 5 mga kapatid, ang talakay natin ngayon, no? Yung pamagat, dapat naming sundin ang Diyos bilang tagapamahala. Ito'y hango sa gawa 5:12 hanggang 6:7 na mga gawa, no? So, titingnan natin kung ating matutunan nito sa may kaugnayan sa mga Acts of the Apostles. Simulan natin ito sa pamagitan ng pagbasa ng mga parapo. Hilingin natin si Brother Jeric Nuestro na 1:3 hanggang 3. Pakibasa. Kumukulo ang dugo ng mga hukom ng Sanhedrin dahil sa galit. Kasalukuyang nililitis ang mga apostol ni Jesus sa mataas na hukumang ito. Ang dahilan, pagalit na sinabi ni Jose Caiphas, ang mataas na saserdote at presidente ng Sanhedrin, mahigpit namin kayong pinagbawalan na magturo tungkol sa pangalang ito. Hindi man lang nabanggit ng galit ng presidenteng ito ang pangalan ni Jesus. Nagpatuloy siya. Pinalaganap nyo sa buong Jerusalem ang turo ninyo at gusto talaga nyong isisi sa amin ang pagkamatay ng taong ito. Maliwanag ibig niyang sabihin, tigilan nyo ang pangaral kung ayaw nyong makatikim ng parusa. Ano kaya maging reaksyon ng mga apostol? Ang nag-atas sa kanila na mangaral ay si Jesus, na ang otoridad ay galing sa Diyos. Matatakot kaya sa tao ang mga apostol at mananahimik na lamang? O maglalakas loob sila na panindigang matatag at patuloy na mangaral? Ito talagang issue. Sino ang susundin nila? Ang Diyos o ang tao? Hindi nag-atubili magsalita si Apostol Pedro para sa lahat ng apostol. Matatag at tahasan na kanyang mga salita. Bilang mga tunay na Kristiyano, talagang interesado tayo sa reaksyon ng mga apostol sa banta ng Sanhedrin. Kapit din sa atin ang atas na mangaral. Sa pagsasagawa ng bigay Diyos na atas na ito, posibleng salansangin din tayo. Bakit ang kayo na mga sumasalansang na higpitan o pagbawal ang ating gawain? Ano ang gagawin natin? Makatutulong sa atin ang pagsasaalang-alang sa paninindigan ng mga apostol at sa mga sitwasyong naging dahilan para litisin sila sa harap ng Sanhedrin. Thank you. Ngayon sa E-part, sa nabasang parapo, tanong, bakit dinala ng mga apostol sa harap ng Sanhedrin? At ano ba talagang isyo? Ano bang nangyari? Bakit sila nasa Sanhedrin? No? Ano bang... Sister Ampi, Calso, please. Pinagbabawalan silang magturo sa pangalan ni Jesus. Sa katunayan, lumaganap na ang balitang ito sa buong Jerusalem at talagang silisyo sila sa pagkamatay ni Jesus. Okay. Tama, no? So, anong pinaka-iso surrounding doon sa na yun? Sa pangyayari? No? Brother Isi, Parilyaga? Hindi lang simpleng pagbabawal yun, parang banta yung kanilang ginagawa na kung hindi nila ititigil yung kanilang patuloy na pangangaral, baka magaya sila kay Jesus, maparusahan din. Yo,
Ano? Kasi ano nangyari dahil sa kanilang kasigasigan, i-review natin ng konti. Kaya medyo nag-alborot itong sila ni Caiphas. Brother Luistro. Sa Gawa 5:28, sinabi nila na mahigpit namin kayong pinagbawalan na tumigil at huwag nang magturo. Pero ang nangyari, pinuno nila yung buong Jerusalem ng inyong mga turo. Kaya hindi lang basta nangaral ng konti, talagang puspusan, lubusan yung ginawa pa nilang pangaral. Makikita pa natin ang breakdown dyan, no? Bakit humantong din sa Sanhedrin, ano? So, yun ang nangyari. Surrounding kung bakit sila napunta roon dahil sa pagbabawal. No? Mahigpit na pagbabawal na gawin yun, ano? Pangaral tungkol kay Jesus. Bakit talaga interesado tayo sa panindigan ng mga apostol? So, sa atin naman, bakit may anong import doon para sa atin? Sister, please. Nakalimutan ang pangalan ni Sister. Sherry? Dahil tutularan din natin ang mga apostol kung paano sila nanindigan sa pangangaral noon. Yung nakahula sa Mateo 10:22 na kapupuotan ang mga Kristiyano dahil sa pangalan ng Diyos, hindi yun mapipigilan, kaya dapat na maging handa rin tayo kung paano manindigan gaya ng ginawa ng mga apostol noon. So kung authority-wise ang pag-usapan, bakit talagang malakas ang loob ng mga apostol na to? Ayon sa Mateo 28:18 hanggang 20. Ano bang mayroon doon? Sister Calso, Shirin, please. Dahil ang authority nila na mangaral ay galing mismo sa Diyos na Jehovah, kaya nga hindi sila natatakot sa tao. Oo. Yun ang parang in relation doon kay Job, ano? Alam na alam nila kung bakit siya pinag-usig. Hindi katulad kay Job na nakapokus sa kanya, kaya nanghina siya, nagkamali. Brother Tom, meron ka bang napansin? Makikita natin yung sinabi doon sa Mateo 28:18 hanggang 20. Kasi binanggit doon sa huling bahagi, sinabi doon ni Jesus sa kanyang mga alagad na makakasama ninyo ako sa lahat ng mga araw. Kaya naman, nandun yung sigasig ng mga apostol na talagang ipangaral yung mabuting balita. Basta yung karanasan nila, talagang maranasan din natin. Ano? Kasi ang sinabi sa Jerusalem na yung pinaka-angkor ng nating aklat na ito, maging saksi ko sa Jerusalem, Judea, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kung naranasan nilang pag-usig, no, sa Jerusalem, sa Judea, hanggang sa dulo sa ating panahon. Ano? Kaya laging may application, titingnan natin lagi yun. Ano? So, sinong makapag-relate ng ano ba itong account na yung sa Sanhedrin? Mataas na hukuman? Bakit sila napunta roon? Ano bang hinahawakan nito? No? So, Brother Carlson, please. Ang Sanhedrin, ang nangasiwa dyan talaga mga Hudyo, sa ilalim ni Caiphas, Hudyo rin siya, pero sakop sila ng imperyo ng Roma. Pero pinintulutan sila ng Roman Empire na sumunod sa sarili nilang tradisyon at mamahala sila sa kanilang sarili. May kalayaan sila doon. Kaya pagka may kaso na maliliit, pwede nang lutasin mga hindi na kailangan Sanhedrin. Pero pagka malaking kaso, Sanhedrin ang kailangan. Pinaka-Supreme Court nila yun noong panahon yun. Oo. Kaya kapag mag-rule sila, ano ang inaasahan? Kapag magbigay na sila ng desisyon from lower court, ika nga, yung local court nila, yung mga maliliit na mga kaso, pero pag hindi malatos, gaya nang nabanggit na, so napunta sa Sanhedrin. So kapag mag-decide ang Sanhedrin, okay. Brother Vince, Daulong, please. Ang desisyon po ng hukumang ito ay hindi na nababago. Oo. Kasi sila ang final arbiter ng batas, Parang Supreme Court. Pag mag-rule na, pag sabi with penalty, wala na, hindi na pwede mag-apila. So, ganun sila. May authority talaga sila. Sila nga siwa sa bansa. At doon ngayon napunta yung mga apostol. Dahil sa pagbabawal sa kanila. Mataas-taas ang hukuman. Hindi lang basta mababang hukuman ang humawak. National issue kasi makikita natin yun mamaya. So ngayon, dito naman tayo sa Gawa 5:12 hanggang 21a.
Binuksan ng anghel ni Jehovah ang mga pinto sa paragraph 4 and 5. Alalahanin natin na noong unang utusan sina Pedro at Juan na itigil ng pangangaral, ganito naging sagot nila. Hindi namin kayang tumigil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na nakita namin at narinig. Pagkatapos ng pakipagharap na iyon sa Sanhedrin, sina Pedro at Juan kasama ang iba pang mga apostol ay nagpatuloy sa pangangaral sa templo. Gumawa ang mga apostol ng dakilang mga tanda, gaya ng pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Ginawa nila iyon sa kolonada ni Solomon, isang portiko na may bubong at nasa silangang bahagi ng templo, kung saan nagtitipon-tipon ang mga Hudyo. Aba, lumilitaw na anino pa lang ni Pedro ay nakapagpapagaling na. Marami sa mga napagaling sa pisikal ang tumugon sa mga salita ng katotohanan. Dahil dito, patuloy na dumami ang nananampalataya sa Panginoon at napakaraming lalaki at babae ang naging alagad. Si Kaypas at ang mga Saduseyo, ang sektang kinaaniban niya ay inggit na inggit. Kaya pinagbilanggo nila ang mga apostol. Bakit nga ba galit na galit ang mga Saduseyo? Itinuturo kasi ng mga apostol na si Jesus ay binuhay muli. Pero hindi naniniwala ang mga Saduseyo sa pagkabuhay muli. Sinasabi ng mga apostol na makalilitas lamang ang isa kung mananampalataya siya kay Jesus, pero natatakot ang mga Saduseyo na bertaan sila ng mga Romano kung si Jesus ang kikilalanin nilang leader ng mga tao. Hindi nga katakatakang maging determinado ang mga Saduseyo na patahimikin ang mga apostol. Thank you. Ngayon dito sa tanong 4 and 5, bakit inggit na inggit si Caiaphas at ang mga Saduseyo? No? Sa achievements, no? At sa kasigasigan ng mga apostol o mga alagad. Bakit sila inggit na inggit doon? No? Brother, Sister Lilia, Vasquez, please. Pinakita rin po kasi doon na sila Pedro ay nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo. Sabi nga dito, anino pa lang ni Pedro, nagpapagaling na. Kaya doon sila inggit na inggit talaga. At lalong tumami yung mananampalataya. Oo. Kasi kailan ba nagsimulang opposition sa Kristyanismo? O Kristiyano muna? O saan ba nagpasimula? Para makita lang natin kung bakit sila nagalit. Ano bang ino-oppose nila? Sino ba yun? Nangunguna kasi. Dati, para matatag ang Kristyanismo. At ano ang kanilang akusasyon sa nangungunang ito? Brother Leistro, please. Parang hindi na tayo magtataka kung kainggitan nila yung ginagawa ng mga apostol na pagpapagaling sa mga sakit o paggawa ng himala. Kasi yung nanguna nito, ang Panginoong Hesus, ganun din yung naging pangmalas nila. Na itong Panginoong Hesus daw ay ang kapangyarihan niya ay galing raw kay Satanas. At sa ganoon ay talagang gumagawa ng himala, pero galing ito sa masama. Kaya naman, nais nila na mapatigil ang paggawa ito, kaya nga eventually pinapatay nila. Kaya nitong naman mga tagasunod ng Panginoong Hesus, ang mga apostol, ganun pa rin ang pangmalas nila, kaya ganun pa rin yung pagkagalit nila o at pagsikap nila na mapahinto rin ang mga ito. Oo. No? Kasi napatay nilang Panginoon ang leader, dapat patay na rin ang movement. No? Patuloy, lumalaganap No? Kaya gusto nilang i-control, patigil. Kaya nga, anong kinatakutan ng mga Saduseyo? Dahil kasi sa paglaganap ng Kristyanismo. Okay. Brother Calso? Dani. Marami silang kinatatakutan kasi yung mga membro nila, marahil natutunan katotohanan, maalis doon. No? At ito, major ang kinatatakutan nila. Yung kapag kasi kinilala nila si Jesus bilang leader, baka magalit yung Roman government sa kanila kasi under sila ng Roman government. Sila ang babalikan. Kaya yun ang kinatatakutan nila. Oo. Kasi nang buhay pa si Jesus, mayroong akusasyon sila
na matitindi. Bukod sa pamumusong, ano pa yung isa? No? Tandaan ninyo? No? Na bilang leader, hari, ano ako sa nila doon? Sige, Brother Listro. Naalala ni, Na pinamumunuan ng Panginoong Sus ang paghihimagsik laban sa Roma. Oo, yung sedisyo ng isyo. No, kaya ayaw. No? Pero hindi naman totoo yun, ano? Kasi pagbayad ng buwis, nagpapakayad naman sa Jesus. Lahat ng sinusunod naman. Kasi kapag nangyari yun, maraming tagasunod, ang mga Saduceo, mga Hudyo din yun, babalik madadamay sila. Kaya nga sila nilusob Pinapatay nila sa Jesus, no? Dahil sa ganong isyo. At ganun pa rin ang bumabango at lalong dumadami, no? Ang taga-suporta, kaya yun ang kanilang tawag dito, reservation, takot nila. Kaya galit na galit, gusto talaga nilang patigilin. Yung mga kapatid o yung mga apostol noon. Ngayon, titingnan na naman natin yung paragraph 6. Sa ngayon, ang mga reliyosong mananalansang pa rin ang karaniwang pasimuno sa pag-usig sa mga lingkod ni Jehova. Madalas nilang gamitin ang kanilang impluensya sa gobyerno at media para patahimikin tayo sa pangangaral. Magtataka pa ba tayo? Hindi na. Nilalantad kasi ng ang ating mensahe ang kamalian ng huwad na reliyon. Kung tatanggapin ng mga tapat puso ang mga katotohanan mula sa Biblia, mapapalaya sila mula sa mga paniniwala at gawaing labag sa kasulatan. Pagtatakhan pa ba natin kung bakit pinag-iinitan tayo ng mga lider ng reliyon dahil sa ating mensahe? Thank you sa tanong. Sino sa ngayon ang karaniwang pasimuno sa pag-uusig sa malingkod ni Jehovah at bakit hindi na natin dapat pagtakhan? Sister Chini. Please. Ginagamit po sa ngayon ng mga reliyosong leader yung kanilang impluensya sa gobyerno at media para usigin o salansangin yung gawaing pangangaral. Hindi rin po ito nakapagtataka dahil sa katotohanan mula sa Biblia na ilalantad yung kamalian ng huwad na relihiyon. Pero kung tatanggapin naman nila yung katotohanan ito, tulad ng binanggit doon sa Juan 8:32, na mapapalaya sila mula sa paniniwala at gawaing labag sa kasulatan. Oo. Okay. Mayroon pang nakita si Brother Listro, please. Nakikita natin kasi yung huwad na reliyon ginagamit ngayon para kontrolin ng tao at pagkakitaan ng pera. No? Alam natin yung mga religious celebration sa ngayon, bilang halimbawa, ay malaking pera yon. Kaya sabi dito, kung ang mga tao, matututo ng katotohanan, lalaya sila, hiwalay sila sa huwad na reliyon, wala na silang pagkakakitaan. Kaya gano'n na lamang ang pagsikap nila na hindi matuto ng katotohanan ang mga taong ito. Kaya yung magtuturo ng katotohanan, natural, pipigilan nila. Oo. At naalala ninyo sa mga bandang kailan sa pangkalahatan na magagalit talaga sila sa bayan ni Jehovah? No? Ano yung final blue natin? Kailan mangyari yun? Na nagkaroon na nga ng initial nung mayroon tayong leaflet noon. No? Tungkol sa huwad na relihiyon, ang dami nagagalit sa teritoryo. Kaya asahan talaga natin yun. At bago mag-Armageddon, yun yung sinasabi ng governing body na baka iba. No? Yung ating talagang masyado ng paghatol. No? At lalo talaga silang magagalit. No? Kaya maranasan natin yung maranasan ng mga apostoles, mga kapatid. Pero yan, dahil ang authority galing kay Jehovah, kaya hindi tayo natatakot sa ganung bagay. Magkapagtitiwala tayo. Okay, proceed na tayo sa final 2 paragraphs, 7 and 8. Habang nasa bilangguan at naghihintay ng paglilitis, maaaring inisip din ng mga apostol na baka ito na ang huling sandali ng kanilang buhay. Pero nang gumabi na, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Binuksan ng mga anghel ni Jehovah
ang mga pinto ng bilangguan. Pagkatapos ay tinagbilinan sila ng mga anghel. Pumunta kayo sa templo at patuloy niyong sabihin sa mga tao ang lahat ng pananalita tungkol sa buhay. Dahil sa utos na iyan, matiyak ng mga apostol na tama ang kanilang ginagawa. Ang mga salita ng anghel ay malamang na nagpapatibay sa kanila na manatiling matatag anuman ang mangyari. Taglay ang matibay na pananampalataya at lakas ng loob, pumasok ang mga apostol sa templo ng magbuwang liwayway at nagsimulang magturo. Makabubuting tanungin natin ang ating sarili. Mayroon ba akong pananampalataya at lakas ng loob na kailangan ko para patuloy ako makapangaral sa harap ng gayon ding kalagayan? Mapapatibay tayo kung alam natin na ang napakahalagang gawain ito ng lubusang pagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos ay sinusuportahan at pinapatnubayan ng mga anghel. Maraming salamat, Brother Neil Cruz, sa pagtulong sa amin sa mahusay na pagbasa ng mga parapo. Sa tanong, ano ang malamang na naging epekto sa mga apostol ng utos ng anghel at ano ang mga kabuting itanong natin sa ating sarili? So, ano nang epekto? Ano? Pero ano bang nangyari muna? Balikan mo natin yung kaso. O sige, Brother Flores, muna. Titingnan natin, nung sila'y nasa bilangguan nga, talagang naisip nila na baka yun ang huling sandali nila. Maring mahatulan na sila ng kamatayan. Pero nagbago ang kalagayan kasi mayroong isang anghel na binuksan yung pinto. Binuksan ang pinto na bilangguan at pinalaya sila. At sinasabing pumunta sa templo para mangaral, pagpatuloy ang kanilang pangaral. Kaya yung utos na yun ng anghel ay nagpapatibay sa kanila lalo na yung kanilang ginagawang pangangaral ay tama nga. Dahil lang sa mayroong patnubay ng anghel o mayroong pang utos na ipagpatuloy ang pangaral na yon. Kaya sila ngayon ay lalong napatibay at higit pa nilang ginagawa ang kanilang gawain. Okay, good. Brother Calso, Danny, please. Yung kasing Matthew 28, 18-20, binanggit ng Panginoong Isus to sa mga alagad niya bago siya makyat sa langit. Nung nasa langit na sila, di siyempre, sinunod naman nila yon. Sinunod nila, mga aral talaga may lakas loob sila. Pero nung sila iligtas ng anghel at utusan sila na ipagpatuloy ang pag-aaral, na-confirm nila. Parang napatibay pa sila na talagang tama yung ginagawa natin. Ituloy natin kasi ayan na, confirmation, sinabi pa ng anghel. Oo. Brother Luistro. Nakita natin, involved talaga yung mga anghel sa ating gawain. Kasi makita natin sa ibang ulat sa Bible, ba si Pedro, nung pinalaya, hindi niya sinabi ng anghel, hindi, basta tumakas ka. Pero dito, specific ang direction. Hindi, manatili kayo sa templo, patuloy kayong mangaral. Kaya bukod sa, makakita ka ba naman ng anghel, di matitibay talaga pananampalataya mo. Bukod sa napatibay sila, nakita nila, involved talaga yung, nagbigay pa ng direction ang anghel kung ano yung sunod na gagawin nila. Kaya kapag naisip rin natin sa panahon natin rin sa ngayon, gaya ng naidin ka ng previous na comment, talagang ginagamit ng Panginoon Sus ang lahat, pati ang mga anghel upang gabayan tayo, tulungan rin tayo sa ating gawain pangaral. Paano natin natiyak? Anong teksong sisipiin ninyo na talaga involved ang mga anghel sa gawain sa ating panahon, katulad ng mga apostol? Sister Ampi, Calso? Apocalypse chapter 14, verse 6 and 7. Oo. Sinong kumuha ng synopsis doon? Anong content doon, ang nilalaman? Tama yun, no? Pero last lang natin titingnan na talagang involved sila. At talagang very close, ano? Basahin nga natin yung mga kapatid. Sige. Para atin talaga maintindihan na talagang yung gawain ng anghel, hindi lang doon. Hindi sa parang, Sister Masangkay, pag-isayo. At nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid at mayroon siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa mga lupa, sa bawat bansa, tribo at wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig,
Matakot kayo sa Diyos at magbigay sa Kanya ng kwalatian dahil dumating na ang oras sa paghatol niya. Kaya sambahin ninyo ang isa na gumagawa ng langit at lupa at dagat at mga bukal ng tubig. Okay, no? Paano natin nalaman na sa panahon natin kumakapit yan? Kasi sinulat yan, mga mostly 98, no? Yung pinaka-later part ng first century. Paano natin nalaman na kapit sa ating panahon yan? Sa ating context, napapansin niyo ba, Brother Calso? Sa modernong panahon, marami ng karanasan na nababasa naman natin sa publikasyon na ang mga anghel talaga ay siyang pumapatnubay sa ating pangaral. Halimbawa, may mga magpapakamatay na, biglang may darating na dalawang saksi. O kaya may mananalangin na sana may saksi sana na pumunta sa bahay. Ay, nangyayari din, eksakto, sa panalangin niya. Nakikita pa lang niya sa malayo, ay ito na siguro yung dalawang saksi na pinapanalangin ko. Kaya talagang yan ang katibayan na may saksi, na may anghel na pumapatubay kayo sa atin. Kaya talagang kailangan natin lakas ng loob na gawin ng lubusan yung ating pangarap, mabuting balita. Yun yung realization, Pero dito sa kung titingnan yung context sa verse 10 ng 1 ng Apokalipsis, ang sabi ni Juan, dumating ako sa araw ng Panginoon. From 1960, future, 1914, sa ating panahon, sa pangitain. No? Kaya pinapakita na talagang sa huling araw, nandoon pa rin yung mga anghel nagpatnubay, no? Kaya hindi tayo dapat matakot. At kung repasuhin natin yung Mateo 28:18 kanina, anong ibinigay kay Jesus? No? Anong ibinigay? Ni Jehovah? Brother Listro? Brother Nolan muna tayo. Titingnan muna si Brother Nolan. Kaya huwag tayong matakot mangaral. O na otoridad na binigyan ng Diyos na Jehovah sa Diyos, sa Panginoon ni Jesus, yung pangangaral, sa Kanya nilagay yun na otoridad. Oo. Pagka sinabing authority, merong, Brother Calso? Di ba, bukod doon, kasi yung sinabi ni Jesus, usigin kayo ayon sa aking pangalan. Hindi naman pagka tinaglay mo yung pangalang Jesus, usigin ka, hindi yun Hindi yun. Yung kinakatawan ng pangalan niya, na ibinigay ng Diyos na Jehovah yung otoridad sa Kanya, na iutos sa atin ang pangalan ng mabuting balita. Kaya siya talaga may authority na siyang paninindigan natin at talagang bibigyan ng lakas ng loob sa atin na lubusan yung gawin itong pangaral at pagtuturo. Oo. At ang authority, involve yung mga anghel, no? Authority sa mga anghel, mababasa natin yon. Kaya, hindi tayo dapat matatakot. Anumang opposition, anumang pag-uusig, anumang kakaharap natin, nandoon lagi yung mga anghel. At yung Brother Renz, meron pa. Totoo yun, nakakapagpatibay. Kasama talaga natin sila pag nagbabahay-bahay tayo. Meron tayong artwork sa Masayang Buhay Magpakailanman, Lesson 24, number 4. Sabi dun sa teksto, Apocalypse 14:6. Nasa himpapawid lang sila. Hindi sila masyadong malayo sa atin. Nandiyan lang din sila pag nangangaral tayo. Pag binasa nyo sa English, yung sa footnote yung mid-heaven, no? Nasa gitna ng langit, overhead ang interpretation. No? Kaya nasa lang natin talaga sa kanila, madali sila makarescue. Gaya ng paranasan na sinabi ng Brother Calso na magpakamatay na, marami tayong karanasan na magbigti na, o ano man ang gawin. Talaga naagapan pa sila. No? Kaya wala tayong dapat ikabahala, ano man ang gagawin ng mga kaaway, ang otoridad ay binigay kay Jesus. Ganun ang ginawa ng mga apostol. No? Maraming salamat sa mahusay mga winto mga kapatid at pagtulungan. Tawagin natin si Chairman. Maraming salamat, Brother Arona, sa inyong maliwanag na pagtalakay sa ating pag-aaral ng Biblia gamit ang aklat na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Tunay na nasapatan ang ating espiritual na pangangailangan sa gabing ito, mga kapatid. Sa linggong ito, sa ating tatlong bahagi ng pagpupulong. Una, yung kayamanan mula sa salita ng Diyos na hinalaw sa aklat ng Job, Kabanatang 40 hanggang 42.
At nakita natin yung mga aral na nangyari kay Job. No? Dahil sa kanyang katapatan, ay siya ay pinagpala ng Diyos na Jehovah. At ganoon din sa spiritual na hiyas, ay nakinabang tayo ng husto. No? At sa mga may bahagi, nakita natin yung mga pamamaraan, bagong pamamaraan sa ating ministeryo sa taong ito. At ganoon din, sinundan ito ng pamumuhay bilang Kristiyano. Nakita natin kung paano natin ipadarama ang pagmamahal ng Diyos na Jehovah sa iba. Ano? At ganoon din, sinundan ito ng ating pag-aaral ng Biblia gamit nga yung aklat na lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Sa susunod na linggo ay pananabikan ulit natin yung tatlong bahagi rin ng ating pagpupulong. Yung nandun na tayo sa aklat ng awit, kabanatang 1 hanggang 4, mga kapatid. Ito ay may kinalaman sa pagpanig natin sa kaharian ng Diyos. Ano? At kung paano tayo mananatiling neutral sa politika sa mga panahon na ito. Ano? Nakapagpatibay ito sa atin, mga kapatid. Susundan ka agad ito ng spiritual na hiyas at doon sa maging mahusay sa ministeryo ay mayroong dalawang bahagi kung paano tutularan si Felipe sa ating pangangaral. Ano, mga kapatid? At susundan ito ng ikatlong bahagi ng pagpupulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano, ay mayroong lokal na pangangailangan at pag-aaral ulit ng ang Biblia gamit din yung lubusang magpatotoo sa kaharian ng Diyos. Nasa Kabanata 5, 9 hanggang 15 na, kaya panabagan natin ito, mga kapatid, at pag-aralan natin ang patiuna. Tunay na makikinabang tayo. Dito po nagtatapos yung ating pagpupulong at ito ay sasaraduhan natin sa pamamagitan ng pag-awit sa numero 126, 126. Ang pamagat, manatiling gising at magpakatibay. Inalaw ito sa unang Korinto, kabanatang 16, talatang 13. Sa sarang panalangin, pangunahan tayo ni Brother Christian Calso. Kaya pakisuyo po, awitin natin ng malakas ang ating pangwakas na pag-awit. Sundan natin ang himig ng ating musika.